Oh, katumay na nga pinita jero lang ti next tahan na naka ay dehan naman nalpas. Mamaya ako magsusunod. 5 hours lang na dyan niya from Baguio. Yung biyahe? Parang 5 hours from Baguio. Yan, welcome to Bauku. Sarado ba? Yan, magre-register sana pero sarado pa. Sama mo naman kami sa vlog mo, sabi. Ma-discover pa. Dapat may TF kami. Uy. Ayoko nang makita sa Morning, girl. Paano pag nahulog yan? Good morning dito sa Bauku Mountain Province. So ito yung 7 peaks of Bauku. So nag-start kami maglakad 7 o'clock AM. So parang 10 minutes from the barangay hall. Ito na yung totoong start ng hike. Pagkatapos namin dumaan dito sa mga rice fields. So medyo assault agad pero okay, sabi ni naman nila easy to average lang yung hirap ng hike na to. Ito yung first peak. Ano na? So ito na yung first peak. First and second. First and second peak. Yan. 30 minutes from the barangay hall. Approaching peak number 1. Yan. So mukhang matindi yung assault paakyat dito sa peak number 1. So ang pangalan ng peak number 1 is Amo. Tayo ka lang. Tatayo ka lang ni cellphone. And surprisingly, lalabas tayo sa kalsada. Concrete road tayo.
So bale doon kami galing. And dito na yata yung start ng assault. Papunta sa Peak 1. So ito na yung pinaka-start ng assault. To Peak 1. Ayan, so bali galing tayo dun sa kalsada na yun. Ayan na to. Assault tayo, so approximately 40 to 50 degrees. And after 15 minutes na difficult hike, ito na yung view. And so may makikita tayong rice terraces dito sa kanan ng trail. At saka kung saan tayo nanggaling. There is Bila. Barangay Bila ba? So habang papalapit tayo dun sa tuktok ni Peak 1, ito, patindi rin ng patindi yung slope. So this is around 60 to 70 degrees. So buti na lang mahangin. So habang papataas tayo, mas gumaganda rin yung view dito sa right side ng trail. Yan, so mas kita na natin ngayon yung rice terraces. Yan, after 40 minutes of difficult hike, narating na namin ang peak number 1. Pasang malamig na hangin. Yan, so again, peak number 1, Ambo yung tawag dito. Ambo. AM Daso. Tanaw natin yung Mount Bro or Mount Pitobis. So, dyan. Ito yung poblasyon ng Agatan, mga buildings doon. A few moments later. So after ng 15 minutes na break namin dito sa Peak 1, start na kaming mag-descend. So sabi nila, sabi ng guide namin na si Erwin, yung pinakamahirap daw talaga is yung paakyat dito sa Peak 1. Then the rest, madali na. So as you can see dito, medyo pababa na kami. Then siguro ascend mamaya, papunta sa peak number 2.
ng hangin. Lamig. Matinding descent ulit. Yan, so galing Peak 1, parang nasa Mount Ulap lang tayo. Ganun kadali yung trail. At ito, matinding descent pababa. So hopefully hindi mahirap, masyadong mahirap yung paakyat sa peak number 2. So most likely yun yung peak number 2. Yan, so napakagandang pine tree forest. So para talagang nasa Mount Ulap tayo sa So 15 minutes na down trek galing dun sa peak number 1. Yan, start ulit tayo sa pag-akyat. Ito na yung ascent papuntang peak number 2. Galing kami dito, that is peak 1. Again, ito yung assault, that is around 50 to 60 degrees. Medyo open areas, kaya medyo ramdam yung init. So hindi rin siya madali. So after ng assault sa peak 1, another assault to peak 2. Mali Erwin, dati peak number 2. This is peak number 2. 35 minutes galing peak number 1. Okay. Yun. Ito yung view ng peak number 2. Magkakay pa kami ng bilis, kailangan namin hintayin yung iba namin kasama. Ito ulit yung view ng rice terraces. Yan, so mga 20 minutes din na rest dito sa peak number 2. So yun din yung pangalan, AMO peak number 2, tulad ni AMO peak number 1. So medyo na mas matagal din dito kasi mas maganda yung view nung terraces. Again, so descend ulit tayo papunta na kay peak number 3. So around 10 minutes galing peak number 2. Ito, descend tayo pababa. Punta tayo sa water source. Isa pa yung upstream, sir. Hindi upstream na right yung ata. A few moments later. Almost 1 hour from peak 2. Ito, sobrang shaded na ng trail. May mga moose na rin na nakakapit sa mga puno. So medyo may kalayuan din yung pagitan. Medyo magkalayo ang peak 2 sa peak number 3.
more than 1 hour from peak number 2. Mukhang ito na yung ascent to peak 3. So kung dire-diretso, kakayanin naman siguro yun ng 30 to 45 minutes kung hindi namin isasama yung around 20 minutes na pag-igib namin ng tubig kanina dun sa may water source. Welcome to peak number 3. So ang pangalan ng peak number 3 is Mount Batu. So obviously dahil may mga malalaking boulders dito sa ibabaw. And meron tayong view dito sa west side. Yan, almost 11:30 pa lang pero early lunch. Nangihina na raw yung mga kasama natin. Gutom na raw. So kailangan nang kumain. Peak number 3 pa lang kami. Sa 30 minutes na lunch break dito sa peak 3. So almost 12 noon. Yeah. Move na kami to peak 4. Yan yung ibang peaks pa. Ikikita natin mula dito sa trail. Diretso lang. So kita na ulit natin yung napakagandang view dito sa east side. So siguro sa mga landslide during Typhoon Pipi ito. Medyo nakakakabalang yung part ng trail na to dahil sobrang nipis ng trail tapos nasa gilid mismo. Sabi malapit lang daw ang peak number 4 from peak number 3. Sabi ko na scam eh. Kasi almost 1 hour na kami from peak number 3. So hindi pa kami nakakarating ng peak number 4. So yun nga, almost 1 hour from peak number 3. Ito na yung totoong ascent sa peak number 4. Yun, isang oras from peak number 3. Peak number 4 na to. This is peak number 4. Peak number 3
somewhere dun. So nandito kami sa peak number 4. Ang pangalan ng peak number 4 is mga seal. So dito sa peak number 4 hindi natin makikita yung peak number 5. Ang nakikita natin is peak number 6. Isa rin sa mga kailangan nyo i-observe dito sa 7 peaks. May mga matak tayong may encounter sa trail. Lalo na dito sa may peak number 4. Parang dito sila pinakamarami. Yan, dahil walang masyadong magandang view sa peak 4, diretso na tayo sa peak number 5. Peak 5? Peak 5 Mount May challenge. Mount Kapuaw. Para makapicture sa peak. O yun. Anong pangalan nito, Erwin? Kapuaw? Kapuaw. Mount Kapuaw. Peak 5. So 20 minutes lang yan from peak 4 no, peak number 4. Oh, hindi man. Yung may Pakan nyo nga to. So sa isang puno dito, meron siyang installed na view deck. Pero sabi ng guide namin, may kalumaan na kaya konting ingat lang. Sa wakas, nakita na po natin si Sir Brainian Adventure kung paano umakyat ng puno. Galing na unggoy. Yan, so nagtagal din kami ng mga 20 minutes dito sa peak number 5. So back trail lang. Then balik tayo dun sa dinaanan natin kanina. So papunta na ngayon ng peak number 6. So mukhang pababa muna tayo. Then magsimulang umakyat sa peak number 6. Wow, yan. So siguro ito yung pinakakaiba. Kasi forest yung madadaanan natin. So yun, nagsimula na yung assault. 40 to 50 degrees. Buti na lang nasa north side kami, kung saan nandito yung shade, tapos dito tumatama yung malamig na hangin. So again, may mga na-experience yung mga kasama ko na may kumapit na alimatak. So watch out for the mountain leech. So far sa lahat ng napuntahan namin na peak, mukhang itong si peak number 6 yung may pinakamahabang assault. Ayun, may liwanag na. So ito rin yata si peak number 6 yung pinakamataas sa lahat.
And mas mataas pa yata kaysa sa Mount Pulis. Dito isa na. Dito yun ba? Nag-move pa yung pass dyan. Knife edge mid game na tayo. Pick 6. Idol. Okay. Lock ko yan. Mahirap na yung pan. Wala na raw daan po punta doon. And somewhere doon yung peak number 3. So welcome to peak number 6. Yan na gano'n natin yung peak number 6. Nintingli. Nintingli? Nintingli. So peak number 6, pangalan ng peak number 6 is Mount Nintingli. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, Yung kakaiba din dito sa peak number 6 or Mount Nintingli, ang weird ng pangalan, is yung mga mountain ranges nun na part na to. So yung bundok na to, or yung bahagi ng bundok na to, parang kahawig siya ng camelback sa Giting-Giting, sa Mount Giting-Giting. Yan. So medyo malakas yung hangin dito sa peak number 6. So try na natin bumaba. Then punta na tayo sa last peak, which is Mount Pulis. And so far peak 6 yung pinaka mahirap. So parang 40 minutes naming inakyat, then 20 minutes bago kami nakabalik dito sa entrance ng peak 5. Doon sa entrance ng peak 5, inabot rin kami ng 30 minutes bago makarating dito sa may community. So dito na may kalsada na. And yan. So abutin pa ng 1 hour siguro hanggang makarating ng Mount Pulis. Later. Yan, malayong lakaran papunta dito sa jump off point. So kinuha lang namin yung mga gamit namin na drain up ng driver. Yung mga camping gears na gagamitin sa Mount Pulis. Yan, so dala na yung lahat ng gamit na drain up ng driver. And nandito na tayo sa entrance to Mount Pulis. Yung pang-pitong peak ng 7 peaks of Bauco. So yung challenge lang dito sa 7 peak natin, ito, concrete stairs punta sa taas. $15 minutes din bago marating yung dulong itaas nung hagdan. So ito,
Yung dinadaanan natin ngayon, concrete footpath na lang. Ay kaya lang mukhang babalik tayo sa hagdan. Yan, so hindi pa pala tapos. More stairs pataas. Malayo pa. So 25 minutes. Galing dun sa entrance sa baba. Mukhang narating na natin yung pinakadulo ng concrete path. So, saktong 30 minutes nga bago marating yung pinakatuktok nung 7th peak natin, which is yan, Mount Pulis. So, it's exactly 5:15 PM. So, as you can see, wala tayong makita sa paligid. All white. And, yan. Dito sa bandang kaliwa sa baba, yung camping grounds. Tomorrow. Good morning dito sa Mount Pulis. So it's past 7 AM. So hindi masyadong pinalad sa pang-pitong peak. Which is wala kaming clearing. Pero hopefully magkaroon ng clearing mamaya bago bumaba. And almost 8 AM dito sa summit ng Mount Pulis. So ganun pa rin yung weather. Malakas yung hangin, foggy. And walang clearing sa ngayon. So hopefully makabalik ang day camping experience. So since parang tapos naman namin yung 6 peaks, baka pwedeng next time diretso kong camping na dito sa Mount Pulis. Bye! So, past 10 AM and medyo nagpapakita na yung mga rice terraces sa baba, pero again, it's still foggy. Talagang hindi kami pinagbigyan. Kaya babalik siguro sa Mount Pulis dito. Babalik dito sa Mount Pulis for camping. Hopefully someday. Someday. Time na bumaba. Ayun, so may kaunting clearing doon. Pero time na bumaba para makabiyahe pa ito Baguio. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.